you, brother. Happy birthday. Maraming salamat. And what a journey it has been. Oh, Di ba? yes. Gaano ka nakatagal sa industriya? May bilang ka? This is my 25th year. 25th year. And sa mga hindi po nakakaalam, since 96 to 2013, do the math. Si Tito Boy po ang nakadiscover sa akin. Si Tito Boy po ang aking manager. For how many years? From 2013 to from 96 To 2013. But we remain very, very good friends. And I'm Yes. just so proud of what you've become. Thank And you, I'm so thank you. proud of who you are. Yun Maraming ang mahalaga. Kung wala ka sa buhay ko, wala ako dito sa harapan ninyo. Alan, how long have you been in the business? Same with Dom siguro, mga 25, 26 years. Wow. Ano yung pinaka-importanteng leksyon bilang isang aktor at bilang isang tao ang nakuha mo in the last 25 years? Siguro yung, para sa akin kasi, mapagdasal ako eh. And siguro yung, kung paano makisama sa mga tao, kung pakikipagtungo mo sa mga tao na kapwa, artista, kasama sa set, kung paano yung pagiging totoo mo sa mga tao. Ikaw daw. Same. I think, I can see myself sa kanya rin, yung work ethics namin na alos pareho eh. Yung nire-respeto namin yung trabaho namin dahil mahal namin. Yeah. Kaya kami siguro nandito pa. Pero Alan, ako tanong, natatakot kang tumanda? Actually, Tito Boy, gusto kong tumanda. Bakit? Excited ako. Parang, kasi after pandemic, di ba, hindi natin alam kung kailan tayo mga mabubuhay. So, siguro yung reach sa my 45, parang gusto kong maging 50, 60, 70. Gusto kong i-enjoy lahat yung time na nasa industriya ako, kasama ko yung mga kaibigan ko, kasama ko yung family ko. Kasama kita na tatanda ka ng marami kang natutunan, marami kang may kwento sa Diyos na ito yung mga time na nag-age ako, na ang dami kong naging kumbaga memories sa buhay ko. In the context of relevance, Dom, hindi ka natatakot tumanda? O natatakot ka? Pareho kaming gusto ko rin tumanda, pero gusto ko kasing enjoyin to one at a time. I'm making it to a point na every day, pinapasalamat ko na buhay pa ako, and every day I live my life to the fullest. That even if pagod ka na sa buhay, ayokong maging stress yung sitwasyon na yun. Yung ginagawa ko na lang siyang positive. Yung parang when I attended Arjo's wedding, and I was saying, nung nagpunta kami ng Bali na 2 hours kami sa immigration, sabi ko sa mga kasama namin. For the wedding of Maha? For the wedding of Maha. Sabi ko, don't you think this was a good idea? Because 1/8 of the mga bisita, magkakaibigan na tayo. So pag nakita tayo mamaya sa hapunan, para na tayong... Tama. I'm turning the negative into positive already. So, para gusto ko humaba yung buhay. Gusto kong ma-enjoy pa. There's so much things. And tama yun eh. Habang tumatanda tayo, mas marami pa tayong natututunan. Mas marami pa tayong dapat enjoyin. Yeah. Mas marami pa tayong dapat balikan na maituturo natin sa mga kabataan. Ganda. Balik at saka moving forward. Naitanong ko lamang kasi youth is a major currency in the entertainment business. Pagdating naman sa trabaho, agree ako sa'yo na parang dumadami ang baon eh habang nagtatagal. Yeah. Because longevity is the name of the game. But meron din ganyang Elemento? pakiramdam na tatamaan ka ng demonyo na papasukan ka ng anxiety na gaya niyan. Tapatin na natin. Nagsara yung kabila. Pumasok to. Mag-iisip ka eh. If you're gonna think about your work, saan ako pupunta? Tama. Diba? Pero if you pray all the time, hindi ka niya pababayaan. I'll give you an example. Natapos kami ng huwag kang manggaba sa kabila. For some strange reason, biglang may sumunod na tawag. Kapwa ko taga ABS, who works here, asking, can you tape? Can you work here sa GMA? And I asked Direk Loren, Tita Cory. They said yes. All you need to do is ask him, and he will provide at his perfect time. Right. And yung anxiety kasi demonyo yan eh. So kailangan yung tanggalin sa buhay niya yan. So, kung naniniwala kayo sa kanya, hindi kayo pababayaan yan. Hindi kayo pababayaan yan. Iko-konteksto ko po yung anxiety. Yung fear kasi, yung takot mo yun eh, na ano kaya ang magiging trabaho ko
may mga siguro tayo eh. Siguro wala nang dadating na Normal trabaho. lang naman yung ganyan. Hindi, normal yun. But that's what you call fear. Paulit-ulit sa isipan mo, nagiging anxiety. Anxiety na siya. And that becomes dangerous. Yes. Oo, kasi what you put into your mind happens. I want to go back to the story na pareho kayo nagsimula 90s. Yeah, 90s. What do you miss most about the 90s? Ano yung pinaka-fond, your fondest memory of the 90s? Ikaw, Ako, Allen. Tito Boy, kumbaga, sabi ko nga, same kami ni Dom eh. Hindi ko rin pinangarap maging artista eh. Kumbaga, nagkataon lang na... Anong pangarap mo? Pangarap ko lang noon, makatulong sa family ko, makatulong sa nanay ko. Makapag-aral yung mga kapatid ko, makapag-aral kami. Yun lang. Pero yung pag-showbiz, pumasok na lang, nung nag-stay na ako sa Manila, dito ako nag-aral. So, doon lang. Pero yung year na yun, yung era na yun, siyempre, nai-miss ko yung mga nakakalaro mo yung mga kapitbahay mo, yung hindi ka na kailangan gumastos, kahit wala kang pera, nakakain ka. Yung cellphone, walang cellphone, yung wala kang makausap, lalabas ka, may makausap ka. Ngayon, yung mga bata, pag kinausap mo, nakaganon lahat eh. Ikaw, Dom. Yun din, yung simplicity of life dati. Yung... Kasi ngayon, lahat nasa telepono. So, paminsan, nagiging tamad na tayo. Mas ko sinabi ni Allen, nakaganon ng mga bata ngayon eh. Nakaganon na lahat. Totoo yun. Okay. Totoo yun. Yun lang yung pinagdidiskusyonan namin bago ko umalis sa bahay sa anak ko. Pero, yun nga, yung diskarte kasi, maraming matatalino ngayon. Pero kulang sa diskarte. So ako, I believe, ang balanse ng buhay, yung diskarte sa buhay, plus yung talino at yung information na nakuha natin sa telepono.